Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa isa na namang paglalakbay dito sa Mangilaw Tales. Para sa ating mga bagong tagapakinig, welcome. Maupo kayo, humanap ng pwesto kung saan kayo komportable, patayin ang mga ilaw kung kaya nyo at hayaang balutin kayo ng katahimikan. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong klaseng mga kwento, yung tipong dahan-dahang gumagapang ang kaba sa inyong balat habang pinakikinggan nyo ang bawat salita, yung tipong kahit alam nyong mag-isa kayo sa kwarto, ay parang may nararamdaman kayong hindi maipaliwanag sa likuran nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag ninyong hayaang lumipas ang gabi nang hindi kayo bahagi ng ating komunidad. Maraming salamat sa inyong oras at sa patuloy ninyong pakikinig. Ngayong gabi ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na marahil ay mas malapit sa realidad kaysa sa gusto nating aminin. Walang abandonadong ospital dito. Walang gubat na puno ng maligno. Walang mga kakaibang ritual. Isa lang itong karaniwang biyahe pa uwi. Isang sitwasyon na pwedeng mangyari sa akin, sa inyo, o kahit sino sa atin na inaabot ng madaling araw sa kalsada. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas nakakatakot ito. Dahil hindi mo kailangang maghanap ng katatakutan sa malalayong lugar. Minsan, sapat na ang sumakay ka lang sa tamang oras o sa maling oras. Ito ang kwento ni Randy. Si Randy ay isang typical na call center agent sa Ortigas. Sa edad na 25, ang buhay niya ay umiikot sa isang siklo ng pamilyar na marami sa atin. Kape, headset, Excel sheets, at ang walang katapusang pakikipag-usap sa mga taong nasa kabilang panig ng mundo. Tahimik siyang tao. Hindi siya yung tipo na mahilig sa inuman pagkatapos ng shift. Mas gusto niyang umuwi agad. Lalo na't ang uwi niya ay hindi biro. Nakatira si Randy sa dulo ng Antipolo. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang biyahe patungo doon. Lalo na kung ang oras ng labas mo ay hating gabi o madaling araw. Para kay Randy, ang biyahe pauwi ay isang sining. Isang ritual na kabisado na ng kanyang katawan. Paglabas ng opisina, lalakad siya patungo sa sakayan ng jeep. Mula doon, sasakay siya ng bus na dadaan sa EDSA. At pagbaba sa main junction, kailangan pa niyang mag-abang ng tricycle para makapasok sa kanilang subdivision. Sa kabuuan, halos 2 oras ang ginugugol niya sa biyahe. Sa loob ng 2 taon na ginagawa niya ito, naging kaibigan na niya ang gabi. Kabisado na niya ang bawat kanto, ang bawat lubak sa kalsada, at ang mukha ng mga konduktor na madalas niyang makasabay. Alam niya kung anong oras ang dating ng huling biyahe. Alam niya kung saan siya dapat umupo para hindi siya maistorbo ng mga bababa at sasakay na pasahero. Paborito niya ang pinakahuling hilera bago ang dulo. Yung malapit sa bintana pero hindi masyadong malapit sa pinto. Doon, isusuot niya ang kanyang earphones, ipipikit ang mga mata, at hahayaang iduyan siya ng ugong ng makina ng bus hanggang sa makarating siya sa kanyang destinasyon. Karaniwan, ang bus na nasasakyan niya bandang 12:00 ng hating gabi ay halos walang laman. 2 o 3 lang ang sakay nito. Mga kapwa niya manggagawa na pagod din ang mga mata. O kaya ay mga taong galing sa mahabang lakad na gusto na lang ding makauwi. Para kay Randy, ang katahimikang ito ay isang biyaya. Walang ingay, walang siksikan. Pero may isang gabi na tila nabasag ang katahimikang ito. Isang gabi na nagsimula sa isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. 12:30 ng hating gabi,
Pagod na pagod si Randy dahil sa isang irate customer na halos isang oras siyang sinisigawan sa telepono. Gusto na lang niyang matulog. Pagdating niya sa terminal sa Ortigas, nandoon na ang bus. Agad niyang napansin na kakaiba ang aura nito. Karaniwan ang mga bus na ito ay maliwanag, yung tipong masakit sa mata ang puting ilaw na LED. Pero ang bus na ito, madilim. Mahina ang mga ilaw sa loob at tila ba may problema sa kuryente o baka sadyang hininaan lang ng driver. Nakaandar na ang makina at ang usok na lumalabas sa tambutso ay tila sumasabay sa lamig ng hangin nung gabing yon. Saglit na nag-atubili si Randy sa may pinto. Parang may bumubulong sa kanya na maghintay na lang ng susunod na bus. Pero ang pagod ay mas matimbang kaysa sa kaba. Kaya umakyat siya. Habang naglalakad siya sa aisle patungo sa kanyang paboritong pwesto, napansin niya ang isang anino sa pinakalikod. Isang babae. Nakaitim ito ng suot. Isang mahabang blusa na tila luma na ang tela. Nakayuko ang ulo nito at ang kanyang mahabang buhok ay nakalaylay sa harap. Sapat para tuluyang matakpan ang kanyang muka. Walang anuman ang nakikita sa kanya kundi ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan. Maputla at hindi gumagalaw. Napatigil si Randy ng ilang segundo. Sa tagal ng panahon niyang sumasakay sa ganitong oras, bihira siya makakita ng pasaherong pumipili sa pinakalikod, lalo na't mag-isa lang ito. At sa dilim ng bus, ang presensya ng babae ay tila isang butas sa hangin. Mabigat, malamig. Baka pagod lang din, bulong ni Randy sa sarili. Umupo siya sa kanyang pwesto. 3 hilera ang layo mula sa babae. Inilabas niya ang kanyang earphones, isinuot ito at ipinikit ang mga mata. Pero nung gabing yon, hindi siya agad nakatulog. Pakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Alam niyo yung pakiramdam na may nakatitig sa batok niyo? Yung parang may gustong pumasok sa loob ng isip niyo. Ganoon ang nararamdaman ni Randy hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng antok. Nagising siya nung nasa dulo na siya ng Antipolo. Bumaba siya ng bus nang hindi na lumilingon sa likod. Pero bago tuluyang umandar ang bus paalis, napasulyap siya sa bintana. Naroon pa rin ang babae. Hindi pa rin gumagalaw. Nakayuko pa rin. At para itong isang estatwa na iniwan sa loob ng isang abandonadong sasakyan. Kinabukasan, pareho ang routine. Pero may bahid na ng pagtataka sa isip ni Randy. Pagdating niya sa terminal, muli nandoon ang bus. Muli madilim ang loob nito at muli nandoon ang babaeng nakaitim sa likuran. Hindi na ito coincidence. Sa laki ng Maynila, sa dami ng bus na bumabiyahe, anong tsansa na makakasabay mo ang parehong tao? Sa parehong pwesto, sa loob ng 2 magkasunod na gabi. Noong pangalawang gabing yun, sinubukan ni Randy na obserbahan ang babae. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng Marcos Highway, pasulyap-sulyap siya sa refleksyon ng bintana. Hindi kumikibo ang babae. Kahit dumaan ang bus sa mga lubak, kahit lumiko ito ng mabilis, ang katawan ng babae ay tila nakapako sa kinauupuan nito. Walang cellphone, walang gamit, walang kahit anong palatandaan na siya ay isang normal na commuter. May kaba ng unti-unting namumuo sa dibdib ni Randy. Alam niyo yung kaba na hindi naman nakakasakal pero nandoon lang? Yung parang laging may mali pero hindi mo mahanap kung ano, ganoon ang nararamdaman niya. Pero dahil siya ay isang taong praktikal,
Pinilit niyang balewalain ito. Baka doon din ang trabaho niya. Baka pareho lang kami ng shift. Katuwiran niya. Nakatulog siya ulit. At paggising niya sa kanyang bababaan, tulad ng dati, nandoon pa rin ang babae. Nakayuko at nakatago ang mukha. Pero sa ikatlong gabi, ang katahimikan ay tuluyan ng nabasag. Ikatlong gabi, Wednesday, Hump Day, ang pinaka nakakapagod na araw para sa mga gaya ni Randy. Pag-akyat niya sa bus, hindi na siya nagulat na makita ang babae. Pero nung gabing yun, may kakaibang lamig sa loob ng bus. Yung lamig na hindi galing sa aircon. Yung lamig na tumatagos sa buto. Kagaya ng nakasanayan, umupo ulit si Randy sa kanyang pwesto. At sa pagkakataong ito, sinadya niyang huwag mag-earphones. Gusto niyang marinig ang paligid. Gusto niyang makasiguro na gising ang kanyang diwa. Ilang minuto ang lumipas, ang bus ay tumatakbo na sa isang madilim na bahagi ng kalsada kung saan kakaunti na ang mga streetlight. Ang tunog lang ng makina at ang paghampas ng hangin sa labas ang maririnig. Dahil sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Randy na nakapikit na pala ang kanyang mga mata. At sa kanyang pagidlip, nakaramdam siya ng isang kakaibang sensasyon. Manhid ang kanyang mga binti. Alam niyo yung feeling na parang napipins and needles ang mga paa niyo? Pero hindi ito normal. Para itong kumakalat pa itaas sa kanyang katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa, pero parang may nakadagan sa kanya. At doon, narinig niya ang boses. Napapansin kita. Ilang gabi na. Ang boses ay hindi galing sa malayo. Ito ay galing sa likod. Ang boses ay malapit. Napakalapit. Na parang ang bibig ng nagsasalita ay nakadikit na sa kanyang tenga. Mababa ang tono nito. Tila ba punit-punit ang lalamunan ng nagsasalita. Biglang bumukas ang mga mata ni Randy. Ang puso niya ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, sa kabila ng takot na nararamdaman niya, lumingon siya sa kanyang tabi. At doon niya nakita ang babaeng nakaitim na kanina lang ay nasa pinakalikod ay katabi na niya. Paano? Walang naramdaman si Randy na tumayo. Walang naramdamang umupo. Ang space sa tabi niya ay iniwan niyang bakante. Pero ngayon, occupied na ito ng babaeng hindi niya makita ang mukha. Nakayuko pa rin ang babae. Ang kanyang mahabang buhok ay tila sumasayaw ng bahagya kahit walang hangin sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong pa rin sa kandungan. Pero sa pagkakataong ito, napansin ni Randy na ang mga kuko nito ay maitim at mahahaba. Natatakot ako. Muling pagsasalita ng babae. Hindi pa rin siya gumagalaw. Pero ang boses niya ay malinaw. May sumusunod sa akin. Pwede mo ba akong samahan? Hindi alam ni Randy kung ano ang isasagot. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Gusto niyang sumigaw. Pero ang boses niya ay tila nakakulong sa loob. Malapit na ang bahay ko. Pagpapatuloy pa ng babae. Ilang hintuan lang mula sa'yo. Samahan mo ako. Please. May kung anong puwersa sa boses ng babae. Hindi ito nakakatakot sa simula. Sa katunayan, parang may halong lungkot. Parang isang taong humihingi ng saklolo. At si Randy, sa kabila ng kanyang takot, ay naramdaman ng isang kakaibang urge na pumayag.
Parang may bumubulong sa likod ng utak niya na, "Sige na, tulungan mo na siya. Wala namang mawawala." Habang nangyayari ito, napansin ni Randy ang ibang mga pasahero. May isang magkasintahan sa unahan. Kanina, masaya silang nag-uusap. Pero ngayon, tahimik na sila. Paulit-ulit silang lumilingon kay Randy. Pero hindi sila nakatingin sa babae. Nakatingin sila kay Randy ng may pagtataka at takot. Para bang may nakikita silang hindi normal. Para bang ang nakikita nila ay isang lalaking kinakausap ang hangin. O kaya naman ay isang lalaking may katabing isang bagay na hindi dapat nandoon. Nang dumating ang bus sa isang hintuan, mabilis na bumaba ang magkasintahan. Pero bago sumara ang pinto, lumingon muli ang lalaki kay Randy. Ang mukha nito ay maputla. Tila gusto niyang sumigaw pero hindi niya nagawa. Pinanood nila ang bus habang umaalis ito at ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap. Doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Randy. Ang hangin sa loob ng bus ay naging malapot. Parang mahirap huminga. Sa sumunod na hintuan, isang matandang babae ang sumakay. Mabagal ang kanyang lakad. May hila-hila itong maliit na kariton na puno ng mga lumang gamit at plastik. Umupo ang matanda sa bandang unahan, yung malapit sa driver. At muli, nagsalita ang babaeng katabi ni Randy. "Malapit na tayo. Handa ka na ba? Samahan mo ako." Hinawakan ng babae ang braso ni Randy. Ang lamig ng kanyang balat ay tila yelo na idinikit sa mainit na bakal. Nanindig ang mga balahibo ni Randy. Halos bubuka na ang bibig niya para sumagot ng oo. Para bang kontrolado ng babae ang kanyang kalooban. Pero bago pa siya makapagsalita, tumayo ang matandang babae sa may unahan. Ang matanda ay hindi naglakad patungo sa pinto. Sa halip, lumakad ito pabalik. Patungo sa kinaroroonan ni Randy. Ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. "Iho," tawag ng matanda. "Tulungan mo ako sa dala ko. Mabigat ito. Hindi ko kaya pababa." Napatigil si Randy. Ang boses ng matanda ay tila isang malakas na kampana na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Biglang naglaho ang fog sa kanyang isip. "Po?" tanong ni Randy na tila nahimasmasan. "Tulungan mo ako, iho. Ngayon na, dito na ang baba ko." Ulit ng matanda. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Tumayo si Randy. Pero sa sandaling tumayo siya, naramdaman niya ang higpit ng kapit ng babae sa kanyang braso. Hindi na ito kapit ng isang tao. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang jacket. Pakiramdam ni Randy, tila may isang bakal na clamp na pumipigil sa kanya. "Saan ka pupunta?" tanong ng babaeng nakaitim. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na malungkot. Galit na ito. Paos at tila galing sa ilalim ng lupa. "Sasamahan mo ako, di ba? Sabi mo sasamahan mo ako." Hinila ni Randy ang kanyang braso, pero hindi siya makawala. Kasabay nito, hinawakan ng matandang babae ang kabilang kamay ni Randy. "Halika na, iho. Huwag kang titingin sa kanya. Halika na!" Sigaw ng matanda. Sa loob ng ilang segundo, naging isang marahas na hilahan ang nangyari. Pakiramdam ni Randy, mahahati ang katawan niya sa dalawa. Ang babaeng nakaitim ay pilit siyang hinihila pabalik sa upuan.
habang ang matanda ay pilit siyang hinihila patungo sa pinto ng bus. "Bitawan mo ko!" sigaw ni Randy. Sa isang huling malakas na hila, nagawa ni Randy na makawala sa kapit ng babaeng nakaitim. Tumakbo siya patungo sa pinto, kasunod ang matandang babae. At paglapag ng mga paa niya sa kalsada, para siyang nabunutan ng tinik. Ang sariwang hangin ng gabi ay pumasok sa kanyang mga baga at ang paningin niya ay luminaw. Nakahinga ng maluwag si Randy. Lilingon sana siya sa loob ng bus para kunin ang kanyang bag na naiwan sa upuan. Pero mabilis na hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. "Huwag!" sabi ng matanda. "Huwag mo nang balikan." Sumara ang pinto ng bus. Ang driver ay tila walang narinig o nakitang kakaiba. At dahan-dahang umandar ang sasakyan. Habang lumalayo ang bus, tumingin si Randy sa bintana kung saan siya nakaupo kanina. At doon, nakita niya ang hindi niya makakalimutan habang buhay. Ang babae ay hindi na nakayuko. Nakatayo siya sa loob ng bus at ang kanyang mukha ay nakadikit na sa salamin ng bintana. Hindi siya tao. Ang kanyang balat ay kulay abo. Tila bangkay na matagal nang nakalubog sa tubig. Ang kanyang mga mata ay walang puti. Pawang itim na parang dalawang uling na nakabaon sa kanyang bungo. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng malaki. Lampas sa kayang gawin ng panga ng isang tao. At ang kanyang dila, isang mahaba, nanginginig at maitim na dila ang lumabas at humalik sa salamin ng bintana habang nakatingin ng diretso kay Randy. Ang mga daliri nito na kanina ay nakahawak kay Randy ay nagsimulang kumamot sa bintana. Lumilikha ng isang tunog na tila ba ayaw niyang pakawalan ang kanyang biktima. Nanlamig ang buong katawan ni Randy. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, nanginginig habang pinapanood ang bus na mawala sa dilim ng kalsada. "Kung sumama ka sa kanya, iho," mahinang sabi ng matandang babae, "hindi ka na makakauwi sa inyo. Hindi tulong ang hinihingi niya. Buhay ang gusto niya." Lilingon sana si Randy para magpasalamat sa matanda. Gusto niyang itanong kung paano nito nalaman. Gusto niyang yakapin ang matanda dahil sa pagliligtas nito sa kanya. Pero paglingon niya, wala na ang matanda. Wala na rin ang dala nitong kariton. Wala na ang mga plastik. Ang kalsada ay walang laman. Walang kahit anong bakas na may nakatayong tao sa tabi niya. Ilang segundo lang ang nakalipas. Simula nung gabing yon, hindi na muling sumakay si Randy sa huling biyahe ng bus. Kahit abutin siya ng umaga sa opisina, kahit gumastos siya ng malaki sa Grab o taxi, hindi na siya tumapak sa terminal na yon. Hindi na rin niya nakita ang matandang babae. Nagtanong-tanong siya sa mga driver at konduktor kung may nakikilala silang matanda na may dalang kariton. Pero lahat sila ay umiling. Ang tanging sagot na nakuha niya mula sa isang matagal ng driver sa ruta na ito ay, "May mga ligaw na kaluluwa talaga sa kalsadang ito, iho. Pero minsan, may mga bantay rin na hindi natin nakikita." Hanggang ngayon, kapag sumasakay si Randy sa kahit anong sasakyan, hindi na siya natutulog. Hindi na rin siya gumagamit ng earphones. Lagi siyang alerto. Laging nakatingin sa paligid. Dahil alam niya na sa mga simpleng biyahe, sa mga ordinaryong gabi, may mga nilalang na naghihintay. Hindi sila sumusugod agad. Pinipili nila ang tamang oras. Yung oras na pagod ka na. Yung oras na mahina ang loob mo. Yung oras na wala kang ibang iniisip
kundi ang makauwi. Kaya sa susunod na may makausap kayo sa biyahe, lalo na kung hating gabi na at kakaunti ang tao, siguraduhin niyo muna kung sino ang kaharap niyo. Pagmasdan niyo ang kanilang mga kamay. Tignan niyo kung paano sila tumingin. Dahil hindi lahat ng humihingi ng tulong ay tao. Hindi lahat ng biyahe ay may hangganan. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Huwag kalimutang lumingon, pero huwag masyadong tumitig. Dahil baka sa susunod na biyahe, ikaw naman ang piliin nila. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at hanggang sa muli na ating pagkikita. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Amang Ilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.